Magandang hapon po sa inyong lahat, kakabsat, and welcome sa Usapang Tito Manny. Bukas na po, magsisimula ang investigasyon ng TRICOM ng Kamara tungkol po sa mga fake news peddlers, lalo na yung mga vloggers na nagpapakalat ng maling informasyon at fake news. Pero ano ba itong balita natin? Na meron pong mga vloggers, lalo na daw yung mga DDS vloggers, ang nagtatago na. Bakit kaya? Guilty? Pero bago po yan, isang magandang balita na nagpapatunay na hindi po apektado ang mga Filipino or yung majority ng mga Pilipino sa mga fake news na pinapakalat ng mga DDS. Ayon po dito sa balita, PBBM lalong ginanahang magtrabaho. Labis na ikinatuwa ni PBBM ang mataas na ratings ng administrasyon. Suporta ng tao sa administrasyon, labis na nakakatuwa. Mas na-encourage si President Bongbong Marcos sa nakuhang ratings ng PBBM admin mula sa SWS survey. Mas lumakas pa daw ang loob ni PBBM dahil dito, kaya asahan natin ang mas pinatibay na serbisyo ng administrasyon. President Ferdinand R. Marcos Jr. expressed satisfaction with Filipinos' 59% approval rating regarding his performance and administration. Speaking on the sidelines of the One Development Academy of the Philippines graduation ceremony, President Marcos said the survey results further motivated him to work even harder for the Filipino people. Sabi po ng ating Pangulo, of course, it is very encouraging. Siyempre, lalakas ang loob namin para patibayin pa, pagandahin pa namin ang trabaho namin. It is always good to see that what we are doing is reaching most the majority of people at nararamdaman naman nila yung aming ginagawa. So ayan po kasi, majority po, 59% ng mga Pilipino ang nagpakita ng satisfaction regarding sa performance ni President Bongbong Marcos at ng kanyang administrasyon. So kahit na anong gawin po ng mga fake news peddlers na magpakalat ng maling balita at para siraan si President Bongbong Marcos, ito pong survey na to ang nagpapatunay. Wala po akong pakialam kahit hindi maniwala ang mga DDS dito sa survey na to. Wala namang paniniwalaan talaga yung mga DDS na yan, kundi yung sarili nila, yung mga fake news na pinapakalat nila. Basta satisfied po ang majority ng mga Pilipino sa ating presidente. Who cares about the fake news? Okay, mabalik po tayo dun sa investigasyon bukas ng Kamara ng TRICOM tungkol sa mga fake news peddlers. Dahil hindi nga po ba inimbitahan ng TRICOM ang ilan mga vloggers and influencers natin para humarap sa TRICOM at magbahagi ng kanilang nalalaman tungkol sa fake news para malaman na rin po ng taong bayan kung sino-sino sa mga social media personalities na ito ang mga fake news peddlers. Matapos nilang malaman na sila ay kasali sa mga inakusahan ng pagpapakalat ng peking balita at disinformation laban sa gobyerno at pag-target sa ilang miyembro ng mambabatas. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, ang mga influencers na kilala sa kanilang malalaking online na taga-subaybay ay nagsimulang magtago matapos nilang matutunan na sila ay bahagi ng listahan ng mga tatawagin sa pagdinig ng TRICOM Committee. Ang investigasyon ay nakatuon sa pananagutan ng mga taong gumamit ng kanilang mga plataporma upang magpakalat ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng pinsala sa tiwala ng publiko. So uulitin ko po yung binasa ko kahapon sa aking video kung sino-sino ang mga inimbitahan ng TRICOM at malalaman natin kung sino sa kanila ang hindi sisipot. Well, madali naman kasi mag-alibay na meron silang appointment, meron silang lalakarin, meron silang importanteng gawain. Pero kung talaga pong hindi sila mga fake news peddlers, kailangan yung humarap. Ipaliwanag ninyo ang sarili ninyo, patunayan nyo na hindi kayo nagpapakalat ng fake news. At kung may naibalita man kayong lumalabas na fake news, patunayan nyo na totoo yung inyong mga pinahayag. So babasahin ko po mulit yung mga social media personalities na inimbitahan para sa TRICOM Committee hearing bukas. Napakagandang pakinggan ang tawag sa kanila, social media personalities. Pero marami sa kanila, mga peking social media personalities pala. In short, mga fake news peddlers. Ang mga inimbitahan ng TRICOM ay sina Maluti Kia, Jay Sonsa, Crisette Laureta Chu, Mark Anthony Lopez, Sas Rogando Sasot, MJ Kiambao Reyes,
Vivian Zapata Rodriguez, hindi kaya ito si Vivian Velez? Si Ethel Pineda, Lorraine Badoy, Ka Eric Celis, Banat Bay, Pio Moreno, Old School Pinoy, Glenn Chong, Coco Locoy, Joy De Viver, Claro Ganak, Maharlika Boljaquera, Jonathan Morales, Optics Politics, Maricar Serrano, June Abinis, Attorney Trixie Cruz Angeles, Maui Spencer, Boss Dada TV, E.B. Jogalbot, Kathy Binag, MJ Mondehar, I Am Shanwayne, Political Witchboy, JCC Co or si JJ Cruz, Alvin Montero, Kester Ramon, Mr. Real Talker, Reyna Elena, Peebles Duque, Dr. Richard and Erica Mata, Ahmed Paglinawan, Ryan Lingo, Attorney Enzo Recto at si Ros Flores del Rosario. Pero ilan daw dito ay kumpirmadong hindi dadalo. Yung iba naman nagtago na. Natakot dahil sila ay pinatawag ng TRICOM. Kung wala po kayong kasalanan at sa tingin ninyo tama at totoo lahat ng inyong mga isinusulat sa inyong mga social media accounts, aba sumipot kayo at ipagtanggol ninyo ang sarili nyo at patunayan ninyo na hindi kayo fake news peddler. Grabe na po kasi talaga ang nababasa natin sa mga vloggers na ito. Alam nyo, ang gustong-gusto kong makitang dumalo dyan ay si Glenn Chong. Dahil gusto ko pong marinig kung paano depensahan at patunayan ni Glenn Chong itong kanyang sinulat. Well, ito po ay ipinost ng isang di umano Glenn Chong kasi madali naman pong i-deny at sabihin niya na hindi siya to. At ito ay fake account lang. Pinost po ito ng isang nagngangalang Glenn Chong. Marcos Jr. justified his vehement refusal to undergo a hair follicle drug test by claiming na walang koneksyon ang drug test na ito sa konsepto ng public trust. Bobong Marcos talaga. Mahina ang utak. The concept of public trust is enshrined in the Constitution. Every public servant, including those who cheated to get their way to the top, like Marcos Jr. in cahoots with his butod wife and the despicable Smartmatic, are expected, rather commanded, to uphold the values concomitant with the office they hold. Unfortunately, a drug addict like Marcos Jr. cannot be expected to uphold those values. As proof, he cheated his election, thereby proving his lack of integrity, meaning he does not possess the qualities of honesty and strong moral principles. Wala nang bayag, sobrang under the saya ni Liza. Strong moral principles pa kaya? At the minimum, a drug test comes within the ambit of the values of accountability. Example, an obligation to respond to a question about his sanity or mental health and integrity, both of which are part and parcel of the concept of public trust. Tinan ninyo magsalita itong si Glenn Chong, no? Ang tawag niya kay President Bongbong Marcos, Bobong Marcos, mahina ang utak. Ang tawag niya kay First Lady, butod wife. Unfortunately, drug addict tulad ni Marcos Jr. And as proof, sabi niya, as proof, he cheated his election, thereby proving his lack of integrity. Dapat ipakita mo sa TRICOM kung sisipot ka na meron kang proof na dinaya ni PBBM ang eleksyon noong 2022. At kung sakaling mapatunayan nyo na dinaya ni President Bongbong Marcos ang eleksyon, hindi ba sabit si Sara Duterte dyan? Mas malaki pa nga ang boto niya kay President Bongbong Marcos. Nandaya si PBBM, si Sara Duterte hindi. Masyadong selective ang inyong mga memory. At ang lakas ng loob pa ni Glenn Chong to talk about accountability. Yung bang issue kay Sara Duterte ay binigyan mo man lang ba ng pansin, Glenn Chong? Ano ang masasabi mo sa mga issue na kinasasangkutan ni Sara Duterte? Yung confidential funds, 125 million in 11 days, walang accountability, ni hindi maipaliwanag sa Quadcom, at mas lalong ayaw ipaliwanag sa taong bayan, at magsasalita ka ng question about sanity or mental health. Sino ba ang nagkaroon ng meltdown na pinagmumumura ang ating presidente, ang ating first lady, at ang Senate President? Sino ba ang nagbanta sa buhay ng ating presidente? And you talking about mental health?
Kaya nga gusto kong makita si Glenn Chong bukas. Dumalo ka, Glenn Chong. Panonoorin ka naming lahat. Patunayan mo itong mga akusasyon mo laban kay President Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos. Patunayan mo ang pagiging drug addict ng ating presidente. Lahat-lahat na. Ayan na, binibigyan kayo ng pagkakataon, ipaliwanag nyo para malaman natin once and for all kung kayo ay mga totoo or mga peke. So yung mga hindi sisipot bukas na ang dahilan nila ay busy sila or marami silang ginagawa o baka naman simple nagtatago lang sila, ito na po ang pagkakataon para patunayan ninyo na hindi kayo mga peking social media personalities. Kasi kung pagbabasihan natin yung 59% na satisfied sa trabaho ng ating presidente, hindi po pinapansin ng majority ng taong bayan ang mga pinapakalat na fake news na mga peking social media personalities. So abangan po natin bukas kung sino sa mga binanggit natin mga pangalan ang sisipot at maglalakas ng loob ipagtanggol ang kanilang mga fake news na inilabas. Kayo po, naniniwala ba kayo sa mga peking social media personalities na ito? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, Tiagnina.